lifting my life to give you everything, to give you everything. I'm lifting my hands, I'm lifting my heart, I'm lifting my life to give you everything, to give you everything. To give you everything, we're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives. To give you everything, to give you everything, we're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives. To give you everything, to give you everything, we're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives. To give you everything, to give you everything. Okay, so isang magandang gabi ho sa ating lahat, mga kabiyaya. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Pastor. Charito. Charito po sa lahat. Good evening po, Pastor. Charito Good po evening sa lahat. po sa inyo lahat. Po, Charito. Magandang gabi, mga kabiyaya. Ito po, Pastor. Okay, so magandang gabi ho sa ating lahat. Good evening po, Pastor. Charito sa lahat. Ayan. Magandang gabi ho sa ating lahat, mga kabiyaya, no? Oo. Pakalakpakan natin si Lord, no? Hallelujah. Kakacharito natin, no? Hindi lang tayo tumataba, mahaba na rin ang nguso natin, no? De, joke lang. Yan. Lagi natin sabihin, we are Charito. Tayo pinagpalat, pinaburan ng Diyos. Lagi natin sasabihin yan. Para laging nangyayari. Okay? Ayan, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang gabi ho sa ating lahat. Ako po ang inyong abang lingkod at nag-iisang Pastor Edwin daw ay sus. Pastor Edwin at ang aking assistant pastor na si Pastor Kambeng. Ayan. Magandang gabi po.
So si Kambing sumisikat eh. Lagi kong kasama yan kasi nga lagi yan nakikipagtalo sa akin. Lagi nakikipagtalo. De, joke lang. Guys, good vibes lang tayo, no? Dahil bangag ang inyong pastor ngayon sa antok, question and answer na lang muna tayo ngayon. Yung Romans chapter 13 part 3, continue na lang natin next week. Ayun. Mga nag-abroad sa iba't ibang bansa, magandang gabi po sa inyo. At sa mga nasa iba't ibang lugar ng ating earth, ng ating mundo, salamat po sa inyo. Bukod po kayong pinagpalahon ng Diyos. Salamat din po sa mga sumusuporta sa gawaing ito. Maraming salamat po sa inyo. Okay, so wala po tayong gagawin ngayong gabi. 2 oras po tayong bibigyan ko kayo ng chance na magtanong sa inyong mga gustong itanong sa Bible. Pwede kayo magtanong kahit anong gusto niyo itanong tungkol sa Bible. Basta tungkol sa Bible, guys. So, wag politika, ha? Ayoko ng politika. Ano ba? Love life, matanda na ako napaglipasan na ako dyan. Basta tungkol sa Bible lang po. Okay? Almost 100 tayo ngayon. Salamat. Sige type nyo lang po sa baba yung salitang Charito. Tawagin ko kayo para magtanong. Go ahead po. Shout out kay John Richard Corillo. Happy birthday. Pa-burger ka naman. Palakpakan nga natin si John Richard. Palakpakan natin, guys. Shout out po sa mga nandito, no? 29 na talaga. Hindi halata Parang 28 ka lang Hindi, joke lang. Happy birthday kapatid. Charito birthday po sa inyo. Patuloy po nawa kayong pagpalain ng Diyos. Patuloy lang kayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kindly consider this channel as your alma mater, as your school ng pag-aaral po ng ating pinag-uusapang biyaya. Okay, so tawagin natin si Emeline Ibalier. Sige po, buksan nyo na po ang inyong mikropono. Pwede na po kayo magtanong. Hello po. Hello. Good evening po, Paz. Paz, is a privilege po na matawag ninyo. Dati pa ako nag-ano pero hindi ako maano. Tapos po, Paz, na-inspire po ako dun sa unang panonood ko po nung Katapusan ng Mundo ninyo. Kala ko po movies lang talaga siya. Sabi ko maganda yata to. Tapos, from then on po, nakikita ko na po, napapanood ko na po sa YouTube yung mga sa Katapusan ng Mundo ninyo. Tapos marami po talaga akong natututunan po. Salamat po sa Lord at salamat din po sa inyo sa paggamit po ng Lord sa buhay po ninyo. Glory. Amen. Glory to God po. Opo, glory to God po, Paz. Tanong ko lang po, tungkol po dun sa mga fiestas, di po ba? Kasi po usually, ang fiestas po kasi sa amin sa Leyte po is May. So, pag nagpupunta po kami doon, kasi po di po ba sabi nga po is yung mga fiesta po is sa mga Diyos-Diyosan po yan. Paano po yun pa? Halimbawa, may family gathering po. Tapos hindi po ba ako kakain ng mga inihanda nila? Kasi po di po ba sabi in-offer po yan sa mga sa mga santo. Parang ganun po, Pas. Sige, salamat po sa inyong tanong. Salamat po. So, ang tanong ni kapatid, kung na-offend ba ang Diyos? Tama ba kapatid kung na-offend ba ang Diyos kapag kumakain tayo ng pagkain daw na inihandog sa Diyos-Diyosan? Tama ba kapatid? Yun ba yung gusto mong ipahiwatig sa tanong kapatid? Hindi na po ba tayo kakain ng mga ganon sa mga fiestas po? Okay, salamat. Sige po. Salamat. Sagutin po natin. Sagutin po natin. Okay, una, dapat natin maintindihan mga kapatid,
ano ba ang standing natin sa Diyos? Una yun maintindihan natin eh. Ano ba yung relasyon natin sa Diyos? Ang relasyon natin sa Diyos ay good news. Ang good news, si Kristo ay namagitan po sa atin. Nang dating ang relasyon sa Diyos ay under the law sa mga Jewish people. Pero ngayon, ito yung pangako kasi ng Diyos eh. Sa bagong tipan, sa mga nakay Kristo. Kapag nakay Kristo ka, ito yung pangako kasi. Sabi rito, no, Romans chapter 8 verse 1. Alam na ito ng karamihan. Sabi rito, no, kaya nga hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. So, ibig sabihin, maliwanag po dyan na ano man yung ginagawa natin, hindi na tayo hahatulan ni Kristo para tayo parusahan. Kasi nagkasundo na po ang Diyos at ang tao sa pamamagitan ni Kristo. Ito ay pag ikaw ay nanampalataya kay Kristo, ang pangako ng Diyos sa iyo ay kay pinatawad, pinagpalat, pinaburan ka ng Diyos, banal ka na sa mata ng Diyos. So, ibig sabihin, anything under the sun, hindi ka nahatulan ng Diyos doon. Hindi naman ako may sabi eh. Ayan no. Hindi na raw hahatulan maparusahan ang tao nakipag-isa na kay Kristo. Ang kondisyon dito, kapag nakipag-isa ka na kay Kristo Jesus, hindi ka nahatulan ng Diyos ho doon. Kaya sabi nga dito, no, wala na ako, wala ka na. Wala na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritu nagbibigay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang linaw, oh. Diba? So, tinan nyo itong verse na to, wala na tayo dun sa bagay na maaring parusahan ka ng Diyos kung nagkamali ka. Okay? Tandaan po natin, pinatawad na po ng Panginoon ang ating kasalanan. So, hindi na tayo sisingilin pa kung nagkakasalaman tayo. Okay? At least may idea na tayo na ang Diyos hindi na nagpaparusa. Ngayon ang tanong, balik tayo sa tanong ni ate. Yung pagkain ba ng Diyos-Diyosan ay ano ba, hahatulan pa ba tayo ng Diyos doon? Maliwanag na hindi na. Ito na nga yung verse. Wala nang kahatulan ng nakay Kristo Jesus. Hindi matanggap to na ibang pastor itong turo na to. Hindi ka nila kayang tanggapin to. Ngayon, tingnan natin yung konteksto. Kung hindi ka nakahatulan ng Diyos, bakit? Ano ba masasabi ng Bible regarding dun sa pagkain ng pinagbabawal na pagkain? Tama ba? Tingnan niya, merong verse dito, no? Ano ba masasabi ni Pablo dyan sa mga ganyang pista-pista? Okay? Sabi sa Colossians chapter 2 verse 16, basahin natin, no? Ano sabi ni Pablo sa mga pista-pista na yan kung tayo parurusahan pa ba? Sabi dito, no? Kaya't wag na kayo magpapasakop pa sa alimang alintuntunin. Ano ba yung alintuntunin? Yung mga rules. Kung bawal bang kumain o hindi. Ano yon? Tungkol sa alin daw? Yung mga bawal-bawal. Tungkol sa pagkain, inumin, tungkol sa kapistahan, sa bagong araw, bagong buwan o araw na pamamahinga. Hindi na tayo saklaw dyan. Ano ngayon kung kumain ka, kung uminom ka sa piyesta? Sino ba may sabi na bawal kumain? Wala naman sa Bible na magsasabi na huwag kang kumain ng pagkaing hanandog sa Diyos-Diyosan. Ito na nga sinabi na nga ni Pablo. Hindi na tayo sakop daw doon. Ano, bakit? Kasi sa verse 17, ang mga ito ay anyo lamang ng mga bagay na darating. Ngunit si Kristo ang katuparan nito. Yung mga bawal-bawal, mga rules sa pagkain, mga inumin, ito ay mga kapistahan, yung mga issue dyan, ay wala na yan. Tinupad na ni Kristo yan. Wala nang bawal-bawal dyan. Maraming mga Kristiyano hindi na-enjoy ang buhay kasi dahil sa mga bawal-bawal na yan Landaan niyo po mga kapatid, sa bagong tipan, dalawa lang po ang bawal. Una, magturo ka ng maling gospel. Pangalawa, yung hindi ka manampalataya kay Kristo, yun ang dalawang bawal. Saan sa Bible? Galatians 1:6. Ito talaga yung may bawal.
Subalit, parusahan nawa ng Diyos ang sino mang kami o anghel na mula sa langit na mangaral ng magandang balita na iba sa pinapangaral. Oh, good news. But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel that is different from the one we preach to you, may he be condemned to hell. Ito talaga yung may impyerno. Parurusahan ka ng Diyos kapag mali yung gospel na tinuro mo. Hindi turo yung gospel ni Pablo. Tapos inulit pa, no, verse 9, we said it before and now I say it again, if anyone preaches to you a gospel that is different from the one you accepted, you will be condemned to hell. Ito, nababanggit ang hell dito. O yun ang mga katakutan yung verse ito. Ano pa yung dapat yung katakutan verse? Dalawa lang naman dapat yung katakutan verse eh. O ano pa? John chapter 3, verse 18. Mga dapat yung katakutan. Sabi rito, those who believe in the Son are not judged. Hindi na raw hahatulan ng Diyos ang mga na kay Kristo na. Kaya nga sabi kanina sa Romans 8:1, there's no condemnation in Christ Jesus. Kapag na kay Christ Jesus ka. Ngayon, ang tanong, paano kung wala kay Christ Jesus? Sabi rito, no, for those who do not believe have already been judged. O, yun ang katakutan nyo. Because they have not believed in the God's only sons. Tagalogin natin para malinaw sa iba. Hindi na tulang maparusa ng sumasampalataya sa anak. Wala na paghatol. Kumain ako ng dinugaan, doon pwede. Wala na nga paghatol Wala na nga kakain ako ng siniguelas na bawal. Wala na nga Pastor, kakain ako ng inihaw ng kalabaw sa Samar. Okay lang ba yun? May Diyos-Diyosan dun Oh, hindi na ganon. Hindi na hatulan. Pero, ngunit hinatulan na ang hindi sumampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Yun lang ang bawal. Pero wala kayong makikita sa bagong tipan na bawal lang ganito, bawal lang ganyan. Bigyan nyo ako ng verse, sige. New Testament Balibal lang kung Old Testament ibibigay nyo, may bawal dun. Kasi sa mga Hudyo yan kautosan yan Kautosan pang Hudyo yung mga bawal na yun, wala namang bawal. Alam niyo yung mga yung mga bawal-bawal pagkain na yan? Sa Hudyo po yan. Ang tanong, Hudyo ba tayo? Hudyo ka ba? Hindi ka naman Hudyo Sabi mo nga sa katabi mo, Hudyo ka ba? Pilipino ka Tsaka pangatlo, lumang tipan na yun tapos na yun Diba? So ano ang big idea? Bagsak pa rin tayo sa Romans chapter 8 verse 1 na wala ng kahatulan ang taong nakipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya mga kapatid, ipayapa nyo na ang loob nyo kung kayo ay naimbitahan ng inyong kamag-anak na makikain, makisama kayo. Ang mahalaga, nakikisama tayo. Tsaka mga kapatid, ang sarap-sarap ba naman ng kalderetang kambing? Ano ba naman kung kumain ka ng kalderetang kambing, kalderetang baboy? Ano naman yun? Dinuguan. Diyos ko. Ang gusto ng Panginoon, enjoy natin ang buhay natin dito sa lupa. You are blessed and highly favored. Charito ka nga Ano charito do? Hindi mo na-enjoy ang buhay mo. Mga kapatid, mga kababayan ko sa Pilipinas, kay Kristo po may kalayaan. Tandaan nyo, si Kristo ay mapagpalaya. Hindi ho siya toxic. Pinalaya po tayo ng Diyos doon. Pakikialam mo pa ba ng Diyos yung pagkain mo? Nananahimik yung Diyos sa langit Sabi nga di ba ni Kristo sa krus, tetelestai, tapos na. It is finished. Malaya na kayo. Kung tutusin tayo mga hentil, wala naman tayong kautusan May kautusan ba tayo? Wala. Basa tayo. Ito na lang siguro yung magandang verse. Ito, sa piling naman ng mga hentil na hindi saklaw ng kautusan ni Moses. Yun na lang. Marami mga verses sa Bible na tayo ay hindi saklaw ng kautusan. Kautusan yan, kautusan ni Moses yung mga bawal-bawal na yan Bakit sumusunod ka dyan?
Si Kristo na nga, sabi dito, subalit ito'y nangangulugan, hindi ko sinusunod ng utos ng Diyos sa bagkagat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Okay, so sa madaling salita mga kapatid, lumaya na kayo, enjoy nyo na yung buhay nyo. Pinalaya na tayo ni Kristo. Ang sabi nga sa Galatians chapter 5 verse 1, di ba? Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Ang linaw, oh. Kaya magpakatatag kayo at huwag na kayong paalipin pang muli. Kaya yung mga regarding sa katawan natin, bala kayo, lumalaya na kayo. Kaya nga lang mga kapatid, meron tayong dapat din i-consider. Okay? Ang dapat natin i-consider, bakit ba bawal kumain ng baboy? Simple lang naman, kalusugan mo, brad. Diba? Kalamihan sa mga Pilipino namamatay dahil sa heart attack, stroke, high blood, diabetes, dahil sa kinakain talaga. Yan lang naman ang i-consider mo dyan eh. Sa Diyos, wala ka ng kasalanan, pinatawad ka na, bahala kung anong gusto mong kainin. Pero, ang impact niyan, ang tawag dyan, ang sunog niyan, sa'yo. Ang tanong, kung medyo matanda-tanda ka na ng konti, nakagaya ko rin, tapos magkakakain ka ng magmukbang-mukbang ka dyan, magkakakain ka dyan ng hindi naman pala bawal, di abusuin ko na yung sarili kong kumain. Pwede mong abusuin, kaya nga lang, kinabukasan, yung mga kamag-anak mo, mga kaibigan mo, nagiinuman na ng kape at saka fish cracker doon sa bahay nyo. Gusto mo ba yun? Kung ayaw nyo mag-fish cracker at magkape-kape ang inyong mga kamag-anak dahil sa kakakain nyo ng bawal, bawal na pagkain sa kalusugan, wag na. Pastor Colossus 2:13, sige, wait lang. Salamat. Teka lang. Colossus 2:13, no? Kayong dating patay sa kasalanan, kayong mga hentil na hindi nasasakop ng kautusan, ay binuhay na kasama ni Kristo, pinatawad ng ating kasalanan at pinawalambis ang lahat na naisulat ng alituntunin laban sa atin. Hindi nga tayo sakop ng kautusan, kautusan yung mga Diyos-Diyusan, mga bawal na ganito. Kaya kapatid, no, masasabi ko lang dyan, maging malaya na ho tayo. Lumaya ka po. Pwede kang kumain kung gusto mo ng mga ganyan. Hindi na-o-offend ang Diyos dyan. Kaya nga lang, ang na-o-offend dyan yung kalusugan naman natin. Kung bawal sa yung mga bag na pang-medical, bahala ka. So, yun lamang po kapatid. Nandiyan pa ba si kapatid na yun? Yung nagtanong. Yes po, Pastor. Salamat po for enlightening. Salamat po. Okay, stay blessed po. Stay blessed. Salamat. Salamat po, Pastor. Okay, 8:28 p.m. Tingin nga tayo na nagko-commit. Tama, di ba? So, kalusugan lang magiging issue dyan. Kumain kayo ng dinuguan, puro taba. Ang dapat i-consider natin sa pagkain kalusugan. Pero yung sa Diyos, malaya na ho tayo, bahala na ho kayo kung gusto nyong kumain. Kaya nga lang, merong lahat ng bagay ay may pakinabang. Lahat ng bagay pwede natin gawin, pero hindi lahat ay beneficial sa atin kung magbe-benefit ba tayo o hindi. So maging wise din tayo sa sarili natin. Okay, so next ay pasensya na mga kapatid kung medyo mga bagong tao ang aking tatawagin dito, ay mga bago lang. Si Armelia Gabriel, pwede na po kayo magtanong kapatid. Ay, Armela Gabriel, sorry po. Pwede na po kayo magtanong kapatid. Sabi ni Emeline Abalier, paano yung pagkain sa patay? Wala na ho wala na ho. Habol pass, paano po yung pagkain sa patay? Di kumain po kayo. Kumain po kayo. Hello po. Wala akong masama ho doon. Okay, so... Hello po kapatid. Hello, kamusta? Narinig po ako. Naririnig ko na po kayo. Pwede pong paliwanag to kasi may pinagdadaanan po kasi ako ngayon about pwede pong paliwanag tong Lucas 6:29
to 30. Tapos Lucas 6, 34 to 35. Lucas 29. To 30. Tapos, Tsaka po yung Lucas 6:34 to 35. okay, sige kapatid, sagutin natin ha. Opo. Pero basahin po natin. Lucas chapter 6 verse 29, tama kapatid? Opo, yes po, Pastor. Sabi rito, no, kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, huwag mo na ipagkait ang iyong damit. Bigyan mo ang mga bawat humihingi sa iyo, at kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Tapos yung 34, 34 to 34 and 35 po. At kung may makabayad lamang ng inyong pautangin, anong gantimpala na inyong hihintayin? Kahit na masamang tao ay nagpapautang din sa kapwa din masama, sa pag-asang sila mababayaran. Sa halip, mahalin ninyo ang inyong kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo nang hindi umasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo sa langit. Kayo magiging anak ng kataas-taasan ng Diyos, sapagkat ang kahit na masama yung mga ito hindi marunong tumanaw ng utang na loob. So kapatid, anong tanong mo rito? Ano yung worry mo dito? Hindi po, may po kasi akong pinagdadaanan. About po, parang ba ikwento to. Meron, dito po kasi ako sa Japan, meron pong kapwa ko Pilipina na nanghiram po ng malaking pera. Kung sa peso siguro po ay 1.5 sa peso. Ay nanghiram po siya dito sa Japan ng yen, kaya lang hindi na niya binayaran, hindi nagpaparamdam. Ngayon, ito po sumagi, ito binigay sa akin voice ng anak ko na binabasa ko po siya, sabi ko, Lord, parang ang hirap tanggapin ng salita mo. Parang, kung ito, 20 mil, 30,000, 50,000, palalampasin ko na eh. Parang, mahigit 1 million, sabi ko, Lord, palalampasin ko ba to? Ididemanda ko ba siya? Ano ba? So, nung mabasa ko po ito, parang, ano ba, nasan ba yung faith ko? Inisip ko po, Lord, nasan ba yung faith ko? Pakikinggan ko ba ito yung salita mo o ipaglalaban ko yung karapatan ko? Parang nagwo-worry kasi kayo dahil nabasa niyo to na magpahiram kayo ng umaasang anumang kabayaran. No? Masakit na naman. Tapos, biro mo, utang ng tao, 1.5 million po ba? O magkano? Sa peso, in peso po. 1.5. Yan po kasi dito, opo. Oh. Kapatid, tingnan mo, no, dapat kasi, pag nagbabasa tayo ng Bible, tingnan natin sino po yung kausap. Opo. Tayo ba ang kausap dito? Kasi tingnan nyo, no, una, dapat mabuo muna sa atin yung pundasyon. Kapag nagbabasa ako ng Bible, sino ba ang kausap dito? Yung totoong kausap. Ang totoong kausap dito, siyempre, nagsasalita si Kristo. Anong panahon ito? Panahon ito nang wala pang mga Kristiyano. Panahon na ito na dinidil ni Kristo yung mga Hudyo, na ang mga Hudyong ito ay under the law, under ng kautusan, na kailangan silang gumawa ng mabuti para matuwa ang Diyos sa kanila at in return matuwa rin ang tao sa kanila. Ito po yung sitwasyon. Okay? Tapos pangatlo, ikumpara mo yung sitwasyon mo. Itong sitwasyon ko ba ay applicable sa sitwasyon na sinasabi ni Kristo? Yun din po yung iniisip ko kasi alam ko ito po ay sa mga Hudyo. Pero sa tawag dito, sa nabasa ko po parang tinamaan po kasi ko. Hindi ka dapat mag-guilty rito kasi iba yung sinasabi ni Kristo dito. Ang sinasabi ni Kristo dito, yung mga taong walang kakayanang magbayad. Tingnan mo yung context kasi nangyari kasi sa atin. Ang way ng pagbabasa mo kasi ng Bible, patalon-talon verse, dapat basahin mo ito in buong context. Tingnan nyo, no? Sino dito yung wag mo nang pagbayarin yung yung may magpautang? Yun ang alongin dito eh. Sino dito, anong klaseng tao ba yung napabayaan mo na lang yung utang? Anong klaseng tao? Mayaman ba o may kakayanan? O walang kakayanan? Ang sabi rito, no? Kung ang makakabayad lamang sa inyo ang inyong pautangin, anong gantimpala inyong hihintayin? Kahit na masamang tao ay nagpapautang din sa kapwa, sa halip, sa pag-asang sila mababayaran. So ibig sabihin kapatid, ang
Sinasabi ni Kristo dito, yung nangungutang sa iyo ay yung mga mahihirap. Walang kakayanan magbayad. Walang kakayanan, sabi dito na, walang kakayanan talaga as in mga unfortunate, mga ganun, mga talagang Yun po mahirap. sana maintindihan ko kung talaga naghihirap. Pareho po kami nasa Japan, meron po siya pinatayong school, learning school dito sa Japan. Parang nalulugi ng hiram po para makabawi. Ito kapatid, para magkaroon ka ng katahimikan ng pag-iisip, hindi ka kinakausap ng Diyos dito. Hindi ikaw ang kausap ng Diyos dito. Una, kasi ang problema kasi sa atin, pag nagbabasa tayo ng Bible, akala natin tayo yung kausap. Opo, yun nga po minsan. Hindi applicable sa'yo. Tingnan mo sa tingin mo ba ang Diyos ay, tingnan mo yung resulta sa'yo. Nung binasa mo to, nagkaroon ka ba ng katahimikan ng pag-iisip o na-stress ka? Na-stress po ako kasi para ipaglalaban ko pa to, hayaan ko pa ba Hindi. Okay. Na-stress ka. Just answer the question, na-stress ka. Kaya ka nai-stress kasi mali yung paraan mo ng pag-aaral ng Bible. This is not for you. This is for the Jewish people. At pangatlo, ito ay suggestion, hindi to utos. Kasi, basahin natin. At kung makakabayad lamang na inyong pautangin, anong gantimpala? Saan dumedepende? Gantimpala sa langit to. Hindi naman to sa kaligtasan eh. Hindi mawawala ang kaligtasan mo rito. Una, ang sinasabi ni Kristo, yung gantimpala. Pangalawa, kahit ang masamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila masama. Sa halip, mahalin ninyo ang inyong kaaway. Ano to para lang to sa mga taong wala naman talagang kakayanan na hindi magbayad. Sabi dito na magpahiram kayo ng hindi umaasang anumang kabayaran. Pero kapatid, tandaan mo to. Case-to-case basis to. Ito ay para lamang sa sitwasyon na yung mga kinokondisyon kasi ni Kristo rito yung puso ng mga Hudyo naman na turuan ng magandang asal. Magandang asal lang yun. Pero kapatid, tandaan po natin ang sinasabi naman ni Pablo. Wherein si Pablo, yung mga sinasabi ni Pablo ay galing sa Diyos. Ano sabi ng Romans chapter 13 verse 1? Sa tingin mo malayo Sabi ito, ang bawat tao ay dapat pasako sa maninunang pamahalaan sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos at matagtag ng kanyang pamahalaan. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay tinakda ng Diyos. Okay, make it story short, meron tayong batas ng tao. Opo. Di ba? Pag ang batas ang tao, yung nangyari sa iyo, ang kaso nun istapa yun Pwede mo siyang kasuhan dun Opo. O imbis na dito mo pairali ng batas, kung meron siyang ground na pwede siyang makasuhan, kasuhan mo. Opo. Salamat po. Salamat. Wala kang kasalanan doon. Ang Diyos ba malupit para hindi kanya maintindihan? Tinan mo, ako naiintindihan kita. Na ang payo ko sa iyo, huwag mong i-condemn ang sarili mo. Sa lips, silang i-condemn mo dahil silang may atraso sa iyo. Tinan mo akong tao ko ako, lilikha ako ng Diyos, nauunawaan kita. What's more pa kaya yung Diyos natin na gumawa sa akin? Na gumawa sa iyo. Thank you po. Thank you. Yes. Hindi ba niya naisip to? Kaya kapatid, ako sa iyo, ang pairali mo dyan yung batas. Ang sabi rito, ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng mga taong gumagawa ng mabuti. Ang gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matuko sa mamumuno, gumawa ka ng mabuti, pararangalan kanila. Sabi rito, sila'y lingkod ng Diyos. Dapat kang matakot dahil may kapangyarihan silang magparusa. There's a punishment under the law. Law ng tao, batas ng tao. Sila'y mga paparusa yung batas. Sabi rito, pairali mo tong Romans chapter 13, kapatid, under ka ng jurisdiction ng batas ng Pilipinas ano bang sinasabi ng batas diyan? Yung mga taong nangungutang, yung mga scammer, dapat yan dinidemanda yung mga yan. Dapat yung kinakausan, pinapahuli, pinapadampot dapat yung mga yan. So ang tanong doon, nagkasala ka ba? May awa-awa ba doon? Walang awa-awa sa batas. Sundin natin yung batas. Opo.
So ang tanong, Thank you po. Salamat po. So ang tanong, ito kapatid, so ang tanong, may kasalanan ka ba? Kasalanan mo bang magdemanda kapatid? O kasalanan mo bang sila ay anuin? I don't think so, nakasalanan yun. Kasi parang bilang Kristiyana po, parang kung sinampal ka sa kabila, bigay mo yung kabila. Sabi ko, parang ang hirap magpaka-Kristiyana. Sabi, Lord, ang hirap tanggapin itong salita mo, sabi ko kay Lord. O ano yung ginagahasa ka na? Ipapasampal mo pa yung kabila mo? Ganun ba yun? Gumagawa na ng masama yung kapwa mo? Ano, papasampal mo ba yung kabilang pisngi mo? That is not the right verse para sa iyo kasi you should use our wisdom. Tinanong, no, ang sabi ni Kristo, di ba? Be gentle like a dove, be wise like a serpent. Ang tinuro ng pastor sa atin, puro tayo gentle. Puro tayo pa-biktima, puro tayo pa-ape. Ayaw natin gamitin yung isip natin. Ang sabi kasi dito, be wise like a serpent. Ano sinasabi ng batas ng Pilipinas? Doon tayo. Kaya yung mga ganyan, dapat sampa mo ng kaso yung mga yan kung ano yung may kakaso mo. Hindi ko lang alam kung anong kaso niyang kapatid, pero better na umanap ka ng mambabatas o ng isang attorney at mahanapan ng ground. May ground sa batas yan mga ganyan. Ano po? Tapos ipayapa mo yung isip mo sa Diyos, hindi galit sa iyo ang Diyos, kapatid. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Ang sabi rito, no, Romans chapter 8 verse 1, na kay Kristo ka eh. Hindi ka nakakatulan, kapatid. Ano ngayon kung singilin mo sila? Ano ngayon, kasalanan ba sa Diyos yung maningil? May utang ka, usapan eh. Usapan tao yan eh. Nga po, usapan tao nung singilan na. Parang... Huwag kang maniwala sa sinasabi ng demonyo sa iyo na babanggitin mo tong Luke chapter. Hindi ibang sitwasyon po to, kapatid. Hindi ito sitwasyon mo. Ito ay pangaral lang ni Kristo sa mga Hudyo kung paano maging humble bilang isang anak ng katastaasan Diyos, sa kaharian ng Diyos. Yun lamang po. Yun ang motibo ni Kristo. Pero it doesn't mean na sa lahat ng sitwasyon, i-apply mo lahat. Parang ganito rin yan, nagpakamatay si Judas, sabi sa Bible, di magpapakamatay ka rin ba? Kasi sinabi ng Bible eh. Hindi lahat ng nasa Bible, susundin natin, case-to-case basis. Kaya wrong application ng mo kapatid, ito ang ayong i-apply. Romans 8:1 kapatid, hindi ka hahatulan ng Diyos. Hindi ka hahatulan ng Diyos kung maniningil ka. Tandaan mo, kapag ang isang bagay ay hindi sa'yo nagbibigay ng peace of mind, hindi yan galing sa Diyos. Ang tunay na Kristiyano nabubuhay ng payapa. Kung wala kang peace of mind dahil mali yung ginawa sa'yo ng kapwa mo at ang magbibigay ng peace of mind sa'yo, isingilin sila or idemanda sila, do it. Kasi yun ang magbibigay ng peace of mind sa'yo. Maraming salamat po, Pastor. Okay, mahal ka ni Kristo, kapatid. Mahal ka ng Diyos, ipayapa mo yung isip mo. Walang masama kung magre-respond ka sa kanila ng ayon din sa kanilang ginawa. Okay? Thank you po, Pastor. Nalinawan na po ako. Okay. Salamat po. Salamat. Thank you. Salamat po, bye-bye. Salamat. 8:44 p.m. Uy mga kapatid huwag kayong ma-open sa akin. Ganito lang yung boses ko para akong pagalit. O, mga kapatid, vlogger ako eh. Vlogger tayo. Hindi lang ako pastor. Kasi ang inaatake ko dito, hindi naman si ate hindi naman si yung nagtanong, kundi yung idea ba? Kasi idea ng ibang mga Kristiyano yun yung inaapi na, ginagahasa ka na, tapos sasabihin mo, I love your enemy pa rin. Hindi. You should use other side of the word of God, wherein be wise like a serpent. At sinabi rin, merong batas ang tao. Ng mga ganyan. Kaya, ayun. Okay, ayun. Yun na yan. Yan. Okay na yan. Okay. Sige, palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Okay, so type nyo lang ng mga charito. At mga kapatid, pasensya na kayo kung matagal na kayo dito at hindi ko kayo natawag. Sorry po mga kapatid. Bigyan na natin ng chance yung mga bago rito kasi medyo dumadami na tayo Dati 100 lang tayo. Ngayon, 162 na po tayo. Palakpakan natin si Lord. Glory to God. Okay. So, type nyo lang po, Charito. Hindi ko alam kung babae ito, lalaki, Sige, si Rekenze Mucha. Ang ganda ng apelido mo, Parang beauty queen, Mucha. Gandang gabi ho. Go ahead po. Pwede ko magtanong. Sir, magandang gabi po.
Ay, magandang gabi ho. Ganda. Lalaki pala, sorry. Sige, go ahead, sir. Pastor, tagal na po ako sumusubaybay sa inyo sa YouTube, Pastor, na 2 beses ko na po natapos yung Katekismo ng Mundo simula part 1 hanggang part 16B. Ay, salamat po. Salamat po. Glory to God po. Salamat. Opo, sige po. Ano po? Ang tanong ko lang po, Pastor, ano po, kasi alam ko naman po na hindi po tayo maliligtas ng religion o mga samahan. Alam ko po na maliligtas tayo sa pananampalataya kay Jesucristo. Ang tanong ko lang po, Pastor, ano po yung relihiyon niyo po o kinakasamahan niyo po? At ito po ang pangalawa kong tanong, Pastor. Yung sa baptism of the Holy Spirit po, bakit po yung mga ibang binabaptize, yung iba nangingisay, yung iba nagsasalita ng hindi maintindihan, saka yung iba, yung nagtatalon. Tapos, hindi ba lumilipad yan? Nahahati yung katawan. Diba nahahati ang katawan tapos lumilipad? May mga ganun eh. No? Sige, go ahead. Continue lang, Paul. Ang last ko po na tanong, Pastor, yung tao na nanampalataya, tapos tumanggap sa Panginoong Hesus, tapos lumipas ang panahon, posibilidad po ba na mawala yung pananampalataya? Mawala din yung kaligtasan? Tanong ko lang po, Pastor. Maraming salamat po. Okay, so 3 yung tanong ni Kuya, no? Una, ano nga ba? Joke. Ano yung religion daw natin? Pangalawa, yung Holy Spirit. Pangatlo, nawawala ba ang kaligtasan? Okay, isa-isay natin. Una, yung tanong ni kapatid, ano daw ba ang pangalan ng religion natin? Oo, at inaamin naman niya na naiintindihan naman ng nagtatanong na hindi naman talaga religion. Kapatid, sa totoo lang, wala akong religion eh. Wala kaming kinukonsider. Kasi pag sinabing religion, puro activities yan. Kagaya ng ginagawa ng mga Hudyo nung araw. Yung kanilang religion na Judaism, that is religion what is. Ito ay systematic eh. Ang sabi naman ni Eli Soriano, wherein na-research ko naman, pag sinabing religion, ang tunay na religion, na word na religion, nakuha sa word na religare, means to reconciliation. O tama yung sinabi niya. Kaya nga lang, yung sinasabi niya ay taliwas sa iniisip ng buong tao pag sinabing religion, grupo. Pag sinabing pangalan ng grupo. Kung ang religion na tinatanong mo ay yung pangalan ng grupo natin o ano natin, hindi ko binibigyan ng focus yan kasi ang mahalaga kasi dito, yung gospel na tinuturo ni Apostol Pablo para sa ating mga Hentil, which is si Kristo nga yung ating kaligtasan. So sa tingin ko, hindi ko maisagot kung anong religion ba to. Wala akong religion eh. I have no such any religion. Dati may religion ako, born again. Under ako ng Assemblies of God dati. Yun ang masasabi kong religion kasi sa amin sa Assemblies of God, meron do this, do that, do this, do that, don't do this, don't do that. Kapag meron do this, do that, don't do this, don't do that, or paparusahan ka ng Diyos, that is religion. Gawin mo to para malugod ang Diyos, religion. Ganito ang gawin mo para ikay maligtas, religion. Kasi yung gawa ni Kristo, nire-replace mo. Kasi yung pag sinabi kasing religion sa isip natin, tayo sa panahon natin, do this, do that, do this, do that. Huwag mong gawin to, bawal ganyan, dapat ganito gawin mo. Yan po ay religion. Tayo kasi wala namang religion kung masasabing religion to Kasi una, alam naman natin at alam nyo lahat na religion is consider as good works. Consider as good works para maligtas. Ngayon, pwede tayo mag-religion sa tao. Gumawa ka na mabuti sa tao, pero yung ang paniniwala mo marami kang gagawin para sa Diyos. That is religion. Kasi wala na tayong magagawa para sa Diyos. Pero marami kang magagawa sa iyong kapwa. Kasi yung dapat mong gawin sa Diyos, ginawa na ni Kristo yun . Una,
ginawa na ng Diyos na mapatawad ka sa iyong kasalanan, kaya ang resulta, ikaw ay maliligtas forever at ikaw ay sa mata ng Diyos ay malinis na forever. Yun yung gagawin mo para sa Diyos. Tayo pinagpala ng Diyos, libre po yun, hindi kagaya ng ibang religion, kailangan daw kailangan mo rin mag-tithes para pagpalain, kailangan mo rin magbigay, sobre dito, sobre doon, pati upuan may sobre, tapos meron pang darating sa iyo na malaking parang fishnet ba yun? Ay sus, kulang na lang lagyan mo ng isda, tapos paglabas mo ng simbahan, meron pang Project Hagay. Para daw, ibibigay sa inyo ng Diyos, siksik, liglig at umaapaw para ikay pagpalain. That is religion. Pinagpala ka dahil kay Kristo sa kanyang ginawa. Ephesians 1:6, we are charito, tayo pinagpala at pinaburan na, past tense na. All you have to do to have faith na mangyari sa iyo yun at mangyayari nga talaga sa iyo dahil tinapos na gawa ni Kristo yun. Ngayon, kung haluan mo ng gawa mo para kay pagpalain, that is religion. Anything na ginagawa mo para sa Diyos na may sukli ng parusa at pagpapala, religion po yun. Yun po yung ating definition. Kaya wala po tayong religion, mga kapatid. Kasi una, religion won't save us, only Christ does. Pangalawang tanong ni Kuya, yung Holy Spirit. Paano ba ang baptism of the Holy Spirit? Ang baptism of the Holy Spirit is simple lang. Kapag nasa iyo na ang banal na Espiritu, that is. Alam nyo, ang taong nananahan ang Espiritu sa kanya, kapag ito'y nananahan sa iyo, that is you already baptized by the Holy Spirit without any manifestations, without any na may nakikita kang bumubuwal, sumusuka, tumatawa, umiiyak, Hindi po doon. Bakit? Anong basihan ko? Ephesians chapter 1 verse 13. Ito ang tunay na bautismo sa Espiritu. Sabi rito, sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob. Di ba? Once you baptized in the Holy Spirit, pinagkakaloob yung banal na Espiritu, di ba? Doon dumadating sa buhay mo, sa katawan mo, sa Espiritu mo, sa kaluluwa mo, ang Espiritu ng Diyos. Eto yun, eto yung totoong baptism. Nung nanampalataya kay Kristo, ano nangyari? Pinagkaloob sa iyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ano bang gusto nyong baptism? Simple lang, if you have faith, you already have the Holy Spirit. And that is the day, the hour, and the minute that you already have the Spirit and baptized by the Spirit once you have faith in Christ. Ayon sa verse na to. Anong gusto nyo? Ang problema sa ating mga tao, to see is to believe. Imbis na maniwala, gusto lagi may nakikita. Gusto nila lagi kailangan banal na Espiritu, kailangan baptize ka ng Holy Spirit, kailangan magkikisay ka dyan, mag-iiyak ka dyan, magtatawa-tawa ka dyan, mag-i-slain ka dyan. Makita ng tao, gusto kasi natin lagi may nakikita. Gaya ng isang araw, nanonood ako ng water baptism naman yung sinasabi nyo eh. Yung water baptism, ayun, nalunod. Kung yun ay kalooban ng Diyos, bakit may mga ganyang kaso, no? Diba? Hindi po diyan ang baptism. Ang baptism po, once you believe in Christ and the Holy Spirit will be given to you. Kaya nga ipagkaloob. Ito yung sequence, Kung tutusin by its context, kayo naman naging bayan ng Diyos. Once you have Holy Spirit, magiging bayan kayo ng Diyos matapos niyong marinig ang salita ng magandang balita. Yung magandang balita na to ay yung kaligtasan ni Kristo. Kaya nga sabi dito, nagdudulot ng kaligtasan. Nung narinig mo ito, sumampalataya ka kay Kristo, dahilan kung bakit ka nabaptized by the Spirit. Ganun lang po kasimple po yung wala ng mga kung ano-anong nakikita natin ng mga lalo tayong mga Pilipino, gusto natin to see is to believe.
Ay, hindi ako naniniwalang baptize ka ng Holy Spirit. Kailangan mag-speaking of tongues ka. Kailangan ano ka, yung magkikiksay ka. Hindi po ganon. That is not, wala sa Bible sinasabi na pag nabaptize ka ng banal na Espiritu, kailangan magaganto ka. Walang ganon. Ito ang biblical. Ito ang tunay na sinasabi ng Bible. Once you believe in Christ, you're already baptized by the Spirit. Tapos. O ano ba yung pinagkaloob? Di ba baptism to? Pag pumunta sa yung banal na Espiritu, that is baptism. Di ba? O eto, anong gusto na ng iba? Ito na nga, ipagkaloob ang Espiritu Santo kapag nanampalataya ka kay Kristo. Kaya that is a big liar, isang malaking kasinungalingan na sabihin mo na hindi ka pa nababaptize, kapatid, hindi ka pa umiiyak, hindi ka pa nag-speaking of tongues. That is a big lie of Satan. Kasinungalingan ng Satanas siyang, kapatid. Kasi ang sinasabi sa Bible, pag nanampalataya ka kay Kristo, doon pa lang ipagkakaloob ang Espiritu Santo, tapos sasabihin mo, kailangan mo mag-speaking of tongues? Kailangan mong mag-iiyak? That is a big lie. Kasi bakit? Kasi ito yung totoo. If you believe in Christ, you already have the Spirit, which is the Spirit of promise, bilang tatak sa iyo ng Diyos. Ano purpose noon? Ang Espiritu, ang katibayan na makakamit natin ng pangako ng Diyos para sa atin. Alin doon? Yung kaligtasan. Hanggang sa makantan natin lubos na kaligtasan. Yung lubos sa kaligtasan na to, in the day of rapture, sa araw ng rapture, kasi yun yung pinaka-fullness ng salvation Na once yung body natin, napalitan na ng glorified body. Sa ngayon, na-transform ang isip natin, ang spirito natin na buhay, ligtas na tayo. Pag araw ng rapture, ito yung sinasabi hanggang sa makamtam natin ng lubos na kaligtasan. Kaya kalawang tanong mo, kapatid, hindi po ganon. Ang believe and you already have the Spirit. Kung nananampalataya kay Kristo, nasa iyo ng banal na Espiritu. Ang gawa ng banal na Espiritu ay simple lang ipaalala sa atin ang salita ng Diyos, ang salita ni Kristo ayon sa sinasabi ni Kristo. Yun lang, wala nang mga special power na may mga may yung nagwawawala tapos tinutumba. That is not, alam mo sa mga kapatid, that is not Holy Spirit. That is not. Why? Bakit? Simple nga Once you believe in Christ, you already have the Spirit. Bakit kailangan pa ma-slain? Ba't kailangan pa magtutumba-tumba ka dyan? At magkikiksay ka at magsasalita ka ng mga hindi maintindiang salita na ewan ko kung saan nila kinuha yun. Okay, so next, pangatlo, nawawala ba ang kaligtasan? Ang tanong ni Kuya kanina, paano daw kung meron daw isang tumanggap daw kay Kristo tapos kalaunan nawala? Ang sagot ko ron, kapatid, hindi pa tumanggap kay Kristo yun. Unbeliever pa ho yun. Sa mata lang natin, nakala natin believer. Pero sa mata ng Diyos, hindi pa believer kasi ang tunay na believer, hindi naman nawawala sa Diyos Ang tunay na believer, nagpapatuloy. Kasi kapag ikaw, believer ka kuno, tapos hindi ka nagpatuloy, that is not believer. Hindi ka unbeliever ka, kaya nga believer Pag believer, pinaniniwala mo na yun hanggang kamatayan. Kaya dapat kasi natin maintindihan, iba yung sa mata ng Diyos, iba yung sa mata ng tao. Sa mata ng tao, Christian ka lang. Tinan nyo, hindi lahat ng nasa church ay Christian. Sa mata lang natin, mapandaya ang tao sa mata natin. Ang tunay na Kristiyano, yung nanampalataya sa ginawa ni Kristo, naintindihan ng totoong gospel. At kapag naintindihan mo ang totoong gospel, hindi mo na maiisipang na tumalikod pa. Kaya lang naman tumatalikod ng mga yan kasi sa mata lang natin, tayo lang may isip nun. Pero yung mga yan, unbeliever pa. Kaya wala hong ganun, kapatid. Sa pangatlo, nawawala ba ang kaligtasan? I strongly recommend, kapatid, na panoorin mo lang yung Once Save, Always Save ko. Pero bigyan ko kayo ng idea, Saan ka nakakita ng Diyos, nagbigay, tapos binawi? Ano yun?
O, basahin natin. Saan ka nakakita ng regalo? Ang kaligtasan regalo, tapos babawiin sa'yo. Ano yun? Anong klaseng Diyos yan? Tayo mga tao pag nagbigay, hindi tayo nagbabawi. And Diyos pa kaya na lumikha sa atin na napakabuti kasa sa atin. Sabi, kasi may pinangako si Kristo John chapter 10, verse 28. Sabi, binibigyan ko sila. Sino yung nagsasalita? Si Kristo. Sino sila? Yung mga tupa niya, mga nananampalataya sa Kanya. So ano daw sinabi Kristo? Binibigyan ko sila daw ng buhay na walang hanggan. Pag sinabing buhay na walang hanggan, kaligtasan to. Pag buhay na walang hanggan, wala nang katapusan yun. Pag na kay Kristo ka na. Ano sabi? Kailan may, hindi sila mapapahamak. At hindi sila maaagaw sa akin ni numan. Una, sa kamay ni Kristo, no one can snatch you out of His hand. Yan ang pangako. Sino paniniwala natin? Sino sinasabi ni Soriano o yung sinasabi ng Bible? Ito nabasa ba niya to? Sumalangit nawa yung taong yun, ewan ko lang sumalangit nawa ang panalangin ko. Pero ang sabi rito, kailan may hindi sila mapapahamak. Bakit ang mga tao nasa religion bulag na nawawala daw ang kaligtasan, samantalang sinabi ni Kristo, hindi sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ni numan. Una, si Kristo may hawak sa iyo. Si Kristo nga sapat na Kaya nga lang dumagdag pa yung Ama. O ano sabi niya? Ang aking Ama na siya nagbibigay ng buhay sa kanila, ng lalong dakila sa lahat, na binigay sa akin ng higit sa lahat, hindi sila maagaw ni numan ng aking Ama. Dalawa na yung humawak Hawak ka na ni Kristo, hawak ka pa ng Diyos Ama. Makakawala ka pa ba? Si Kristo nga lang sapat na So naniniwala ako sa double salvation. Double to, dalawa. Dalawa ang may hawak sa'yo. Kahit sarili mo, hindi ka makakawala kapag na kay Kristo ka na. Choice mo siyang piliin na kay Kristo ka na. Ito ay benefit lang sa totoo sa totoong Kristiyano. Tunay na Kristiyano. Totoong nanampalataya, totoong naintindihan ng gospel. Tunay Dalawang kamay na nakahawak sa'yo na makakaligtas ka pa ba? Ito, malupit. Pangatlo, naniniwala ako sa triple salvation that you already saved. Hawak ka ng Diyos Ama, hawak ka pa ng Diyos Anak, pati banal na Espiritu kasama. Basa. Ephesians chapter 1, binasa natin kanina, verse 13, intindihin pa natin. Sabi dito, kayo'y naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan at ang magandang nagdudulot ng kaligtasan. Tayo naligtas doon. Bakit? Kasi sumampalataya tayo kay Kristo. So ano yung pangako kapag nanampalataya kay Kristo? Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. We are baptized by the Spirit of God, which is God's promise. Ano daw yun? Ito daw yung tatak ng pagkahirang sa inyo. Hawak ka na ng Diyos Ama, hawak ka pa ng Diyos Anak, tinatakan ka pa ng Espiritu, o saan ka pa? Sige nga, ngayon sabihin nyo sa akin kung nawawala ang kaligtasan. Sabihin ninyo. Saan ka nakakita ng Diyos, sinulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, tapos bandang uli, buburahin ka? Ano klaseng Diyos yan? Di ba pag nagbubura, sign ng pagkakamali yun? Pag nagsusulat tayo, pag binura, ano ibig sabihin nun? Nagkamali. Ibig sabihin, nagkamali. Ibig sabihin, ang Diyos nagkamali. Doon sinulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Kung nagkamali siya at binura niya, lumalabas niya na hindi siya Diyos. Nagkakamali pala itong Diyos na ito Kung siya ay nagkakamali at tayo ay nagkakamali, pantay na tayo ng Diyos. Kapantay na natin ng Diyos at hindi siya dapat sambahin kung siya ay nagkakamali.
Ang problema nga, hindi ang Diyos ang nagkakamali. Yung mga pastor ang nagkakamali, mga nagtuturo. Sabihin mo, isang malaking insulto kay Kristo, yun sabihin mo na kulang pa yung ginawa niya. Oh. Kulang? Pag sinabi mong nawawalang kaligtasan, kulang yung ginawa ni Kristo. Basa, Hebreo, walang kamatayang Hebreo 9:12. Sabi rito, no? Minsan lang ginawa ni Kristo, hindi na mauulit, hindi na siya gagawin pa to. Pag sinabing minsan, once save, always save, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-balan na ito'y sapat na hindi. Ibig sabihin na, hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, hindi basta-basta yung tinandog niya. Hindi siya naghandog ng hain ng mga ginagawa ng mga Hudyo para mapatawad, kailangan nila maghain. Hindi ganun ang ginawa ni Kristo. Ano ang hinandog ni Kristo? Kundi ang sarili niyang dugo, yung kamatayan niya sa krus. Ano magre-resulta daw ng kamatayan niya sa krus? Para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Hanggang kailan yung mapapatawad ng ating kasalanan? Magpakailanman, grammar, common sense, sa mga pastor na hindi naiintindihan to, pag sinabing magpakailanman, kahit eternity, pinatawad ang kasalanan mo, dahilan kung bakit ka ligtas forever. Ngayon sabihin mo sa akin kung nawawala ang kaligtasan o hindi sa mga tunay na Kristiyano. Ito ay usapang sa tunay na Kristiyano, hindi yung umaaten lang ng church, born again na. Hindi lang yung nakikicharito ka lang kunwari Christian ka, kunwari Pulgis, pero hindi mo naman naiintindihan yung charito. Hindi po doon. Ang tunay na naiintindihan ang tunay na gospel. Sa tingin ko, kapatid, yun ang aking sagot sa mga tanong mo, sa tingin ko. At ang tanong ko dito, nasagot ko ho ba yung tanong niyo po, kapatid? Maraming salamat po, Pastor. Pwede po, isa na lang po. Sige, isa na lang isa na lang. Sige, go ahead. Kasi isa rin po akong born again po. Pero nung napakinggan ko yung mga sinasabi niyo po sa katapusan ng mundo sa YouTube po. Parang pananampalataya lang po pala talaga ang kailangan. Hindi na po pala kailangan magsimba linggo-linggo. Yun po ba? Tama po ba, Pastor? Nas na po. Dalawa yan, kapatid. May relasyon tayo sa Diyos, relasyon sa kapwa. Pag relasyon sa Diyos, wala kang gagawin para matuwa siya sa iyo dahil si Kristo na ang gumawa nun para sa iyo. Pero meron kang gagawin, marami kang magagawa sa tao. Kailangan mo sumunod sa batas ng tao, kailangan mo magpakabuti sa tao para tahimik ang iyong buhay sa iyong kapwa-tao, kapatid. Hindi nangangahulog ang wala kang gagawin. Wala kang magagawa para ikay maligtas, pero marami kang magagawa pagkatapos mong maligtas. Maraming salamat po, Pastor. Salamat po. Thank you po. Glory to God po. Glory to Him alone. Salamat po. Okay. 9:10 p.m. Medyo mahaba-haba to, no? Umuunat-unat pa ako ng kamay ko. Sige lang. Type nyo lang yung charito at karamihan sa mga tatawagin ko ay mga baguhan po dito, sa tingin ko ay mga baguhan dito. Ito mga bago to, no? Sila Sylar Romero, si Melchizedek, si Bunsoy. Ito mga bago to, sila Hil Osaki, Bobay Akad, mga bago to, no? Sila Alpogs, sila Paul Quims. Si Herbs, naku, si Herbs, lalo to, bagong-bago to si Herbs, no? Joke lang po. Joke lang. Okay, so yung mga tinawag ko sila yung mga familiar sa akin. Okay, so ang susunod na magtatanong, babae naman. Si Annabel Kobayashi. Annabel Kobayashi, go ahead. Moshi. Pwede na po kayo magtanong, kapatid na Annabel. Hello po. Ayun, salamat po. Ay, salamat. Hindi ko, kasi first time po, sorry po. Hindi ko alam kung paano tanggalin mute. Pipindutin. Sige po, okay lang po. Naintindihan po Magandang namin. gabi po. Charito po sa lahat. First time ko po nakapasok at first time ko rin magtatanong.
Sige po, pwede po kayo magtanong. Go ahead po. Charito po, magandang gabi po. Ano, tatanong ko lang po, kung totoo bang may fallen angel at itong nagkaanak sila sa tao at nagkaroon ng higante? Napanood ko kasi yun sa Pinoy Mystery Channel. Idol ko yun, si PMC. Alamin natin. Wait Nasa lang. Bible po ba yun? Tingnan po natin, wait lang. Salamat po, Charito. Sige po. Okay, balik tayo sa tanong. Sabi ni Kristo ay hindi na raw mag-aasawa ang tao at magiging katulad tayo ng anghel na hindi nag-aasawa. Pero bakit meron tinuturo ang iba at minsan ako din na yung anghel ay nakipagtalik sa tao? Ano yun, di ba? Sagutin natin yung tanong na yan. Wait naman po, may nahanda lang po tayo. Okay, basahin natin simula sa Genesis chapter 6 verse 4. Sabi rito, nung panahong iyon, may mga higante sa ibabaw ng lupa. Sila ay naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Ang mga higanting iyo ay tinanghal sa dakilang bayani na tanyag ng tao noong unang panahon. Let us go ahead and check the original translation, original version. Sabi nito, there were giants in the earth in those days. Also after that, when the sons of God came into daughters of men, and they bear children to them. Okay. Pag sinasabi kasing sons of God, madalas nagagamit po ito na as an angel. Kapag po kasi sinasabing sons of God, to sons of God, paano mo, Edwin, na nasabi ito ay angel or God's angel? Kuha tayo ng reference sa ibang Bible verse sa Job chapter sa Job pala, Job or Job or Job, basta Job, basta may Job 1 verse 6. Okay, ito yung reference natin. Dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay umarap kay Yahweh at naroon si Satanas. Kailan to? Nung panahon na si Satanas ay humarap sa Diyos, may meeting sila sa langit. Sino yung anak ng Diyos dito? It refers an angel talaga. One of the best verse na nagpapatunay na yung sons of God na sinasabi dun sa Genesis chapter 6 verse 4 ay angel. Kasi, ano ba si Satanas? Angel. Ano ba yung mga kasama doon o na anak ng Diyos? That's an angel. Tingnan natin sa ibang translation. Ganito guys ang pag-aaral ng Bible. Pinag-aaralan talaga. Now there was a day when the sons of God, tingnan natin to sa Greek, ay sa Hebrew pala. Hebrew pa kasi ang Old Testament. When the sons of God, Elohim, sons. Walang exact description Pero sons of God. Pero reference to na it seems na mga angel to kasi nung si Satanas ay humarap sa Diyos, kasama yung mga anghel Kaya tinan yung translation dito sa Job 1:6, dumating ang panahon na ang mga anghel, may idea talaga ng anghel kahit na ito'y Tagalog version, anghel. Tingnan natin sa ibang translation. Dumating ang mga anak ng Diyos. So, when the day when God shall came themselves, was the day the sons of God, sons. Puro sons of God dito, di ba? Ito, dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos, RTPB, wait lang po TPB, anghel talaga. Kaya pag sinabi sa Old Testament na sons of God, that is an angel. Okay, another verse para convincing po. Sa Job chapter 2, verse 1. Muling umarap kay Yahweh ang mga anak ng Diyos at naroon din si Satanas. Muling umarap kay Yahweh ang mga anghel. Pag sinabing sons of God, anghel kasama si Satanas. Anak ng Diyos, sabi dito.
So dyan kinuha guys, sa madaling salita, dyan kinuha ng mga Bible scholar na yung sinasabi rito sa Genesis chapter 6 verse 4, kung babalik tayo sa Genesis 6 verse 4, sabi ron mula doon, lumito ang mga higante at ito ay supling ng anak ng Diyos, yung anghel ng kanilang napangasawang anak ng tao. Ang mga higanting yun itinanggal ang dakilang bayani at tanyag ng mga dakilang kapanahunan. Tinan natin sa word na King James uli, ano yung higante rito? There were giants. Ayan o, nakalagay o. Lakihan ko nga. Wait lang. Lakihan natin. Minsan lang yung mga gantong tanong, sagutin natin ng maayos. Lakihan natin yung fonts kung maaari. Gawin natin 22. Okay, malaki na. When the sons of God, yung giants dito ay refers to what? Ayan o, Nephilim. Ayan nasa taas o, Nephilim. Ayan o, Nephilim. Okay? So, diyan kinuha yun yung mga giant. So, balik tayo sa ating naiintindihan translation. Ito yung sinasabi. Nephilim talaga sa King James. Noong panahon na yon, may mga Nephilim sa ibabaw ng lupa. Sila ay naging bunga ng pagkipagtalik ng mga anghel sa mga anak ng tao. O yun ang eksaktong sinasabi rito. Ang mga higanting iyon o yung mga Nephilim na yun itinanghal na dakilang bayani. So malinaw, John, tama yung sinasabi ni Pinoy Mystery Channel at tama din yung ating tinatawag na medyo makatotohanan na yung anghel dito ang binabanggit. Paano, Pastor, yung mga Hebrew 1 verse 5 parang contradict siya? Sige, aralan tayo. Hebrew 1:5 daw. Sapagkat kailanman sinabi ng Diyos sa asin ng mga anghel, ikaw ang aking anak. Mula ngayon ako na ang iyong ama. Ako ang kanyang magiging ama at sila'y aking magiging ama. Guys, si Kristo naman yung binabanggit dito eh. Kailanman hindi sinabi ng Diyos sa mga anghel na anak ng Diyos. Ang isang ano to, yung sinasabi mo kapatid, malaking A to eh. Ang meaning nito, si Kristo. Kailanman hindi pwedeng tawagan ng Diyos yung Kristo yung mga anghel. Hindi. Yun po yung meaning po. No? Si Kristo ho to. Tama yung idea mo. Ikaw, kaya sapagkat kailanman hindi sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, ikaw ay ang aking anak. Malaking anak to eh. Ibig sabihin, yung anak ng Diyos, Diyos talaga. Hindi naman Diyos yung mga anghel. Kaya kapatid, yun po yung sagot ko doon sa Hebrew 1:5. Ibang anak po yung binabanggit po rito. Yung binabanggit sa Genesis is small na anak. Anak ng Diyos. Hindi si Kristo to. Anak ng Diyos. Okay? So, pag sinabing anak ng Diyos, sa Old Testament to anak ng Diyos is anghel. Kaya malinaw na anghel po yan. Sige, okay lang. Okay. So, ngayon, kapatid, yun po ang sinasabi ng Bible. Confirm na natin ayon sa pag-aaral po natin na mga anghel po yun. Ngayon, kung tatanungin nyo ako, kala ko ba ang mga anghel ay may walang kasarian? Pero bakit nagkaanak? Ang isang bagay lang ang masasagot ko, yan po ay lagpas na po sa aking kaalaman. Hindi ko rin po alam. Pero pag sinabi mo ng Bible, doon na lang po tayo. Doon na lang tayo maniwala. Yun lang po kapatid ang masasagot ko. Opo, salamat po. Okay. May tanong pa ho ba kayo kapatid? Wala na po. Marami pong salamat. Charito. Okay, Charito, tayo pinagpalat pinaboran ng Diyos. Palakpakan natin ng Panginoon mga kapatid. Okay, si lalaki, no? Si Pau. P-A-U. Sige, it is your chance na magtanong kapatid na galing daw ng Israel. Go ahead, sir. Hello po, Pastor. Babae pala. Sige po. Hello po. Nasa Israel po kayo, kapatid, tama? Hello po, Pastor. Opo. Nasa Israel po. Charito po sa lahat. Okay po. Good evening. Salamat po. Na-discover ko po yung channel niyo at marami po akong natutunan sa channel niyo po. Araw-araw ko po kayong pinapanood habang ako'y nasa work po,
nagtatrabaho. Maghapon ko po yan pinapanood. Ulit-ulit. Glory to God po. Salamat po. Apo. Salamat po. Apo. At may tatanong po ako, Pastor, about po sa Zephaniah chapter 2. Yun po ba yung yung about sa prophecy sa Gaza? Ay, tingnan natin na. Zephaniah. Wait. Zephaniah chapter 2. Verse ano po? Chapter 2. Yung buong chapter po, bali, chapter 2, verse 4. Basahin natin. Opo. Nagtipon-tipon kayo at magpulong sa bansang walang hiya. Ay, Diyos ko, ba't ganito to? Walang hiya daw yung... mga walang hiya pala yung mga yung mga taga-Gaza. Walang hiya pala yung mga taga-ibang bansa. Ay, sorry, Bible may sabi niyo, hindi naman ako nagmumura. Sabi rito, bago kayo ipadpad na gaya ng ipinatangay ng hangin, bago nyo sa pinamatinding galit ni Yahweh, bago dumating sa inyong araw ng kanya, bago dumating sa inyong araw ng tribulation to okay, sige. Ako, kapatid, wala akong idea dito, binabasa lang natin wala pa akong idea dito. Pero basahin natin kasi pag magbabasa natin, magkakaroon tayo ng idea. Manumbalik kayo kay Yahweh, kayo mga mapagpakumbaba, kayo sumusod sa kanyang kautusan. Gawin ninyong tama at kayo magpakumbaba kay Yahweh, baka sakaling kayo makaligtas sa parusa na araw na yon. Walang matitira sa lungsod ng Gaza at walang matitira sa lungsod ng Ashkelon. Ang mga taga-Asdod ay palalayasan at ang tapat itataboy sa taga-Ekron. Kabagabag kayo mga naninirahan sa baybay dagat, kabagabag kayo mga Kweretita. At salita ng laban sa inyo, mga taga-Kanaan lupain ng Filisteo, lilipuling kung lahat ang inyong mamamayan. Ang baybay ng titirahan. Okay. So it seems na ang timetable nito, bago daw dumating ang kanyang puot. So, kapatid, hindi pa ako sigurado dito, hindi ko pa utang masyado na pag-aaralan. Idea pa lang, pinag-aaralan ko pa lang to, kung ito ba ay connected sa Gaza. Hindi po ako sigurado. Hindi ko po alam. Kasi nga po, di ba, may ngayon si Trump about sa Gaza, yung pinaplana nila na parang sila lang yung magte-take over, parang ganon. Hindi ko alam kasi hindi natin to alam kung ito ba ay nangyari na o mangyayari pa lang sa hinaharap. We don't know yet, kapatid. Ako kahit ako dito sumasagot ng Bible verse dito sa ating gawain, may limitasyon din po ako. Sabihin ko na po sa inyong katotohanan, hindi ko pa po alam. I-check ko lang to, baka next week isagutin natin to. Pero sa ngayon, hindi tayo sigurado, kapatid. Salamat po. May isa pa po. Sige po. Di ba po yung sa tribulation po, yung mga Israelita is ililigtas ni Lord papupunta sa Petra ba yun po? Paano po yung kasi yung mga amo ko is yung lalaki is parang yung ninuno niya is mga Israeli. Pero yung asawa niya French po na French po pero convert na siya ng Hudyo. Paano po yung mga convert pero hindi sila Israeli na born Israeli? Ganito yan, kapatid. Ang usapan sa bagong tipan sa atin sa dispensation natin ngayon, mapahudyo, mapahentil, kapag nanampalataya kay Kristo, ligtas. Hindi nga po yung kung sila ay mananampalataya kay Kristo, maliligtas po sila. Yun ang usapan. Yun po yung usapan ng bagong tipan. Okay po. Whether kaysa hodan ako ano pa yung lahi nila, kahit sila pa ilahi ni Abraham, kung walang Kristo, hindi sila ligtas. Hindi ba, di ba yung mga Israeli po is pupunta doon po sa Petra. Yung mga Israeli. Paano yung mga nandito nga sa Israel, pero hindi naman Israeli. Katulad nga ng amo ko, wala namang dugong Israeli.
So, ibig sabihin, you are referring sa araw ng tribulation na Opo. Yun nga po. parang sinasabi mo na rin na maiiwan sila yung mga maiiwan sa rapture. Kasi nga po, Kasi po, ano po? Kasi nga po, ayun nga, nagpa-convert sila ng nila, dahil sumama sa asawa, dahil Israeli ang asawa. Kasi, yun nga po, tapos yung mga alaga ko pa na mga bata. Pero, naglalaro rin po sa isip ko kung paano yung mangyayari sa kanila. Pwede naman silang hindi mapunta ron eh. Pwede naman silang ma-rapture kapag naging Christian sila eh. So ang pag-asa nila rito, hanggang hindi pa to nangyayari, dapat ma-born again sila, maging Christian sila para hindi na sila dumating sa senaryo na puproblemahin nilang tumakas dyan kasi nga, pag naiwan sila sa rapture, yun ang mangyayari sa kanila. Malaking problema yun. Hindi kagaya nung kapag nanampalataya sila ngayon kay Kristo, hindi na nila dadanasin yun, mararapture sila, sama-sama tayo, hindi tayo aabot dyan. Yung mga unbeliever lang talaga maiiwan po dyan. So, that's the reason kung bakit ko sinabi kanina na kailangan nila si Christ. Kailangan silang manampalataya. Whether na sila ay naninirahan dyan. Tsaka kapatid, no, meron kasing dalawang salvation sinasabi ang Bible during tribulation. Salvation, spiritual salvation, at tsaka yung tinatawag na physical salvation. Yung binabanggit natin na salvation ng mga Hudyo na pupunta sa Petra, na naka-prophecy na yun, yun po ay tinatawag na physical salvation. Opo. Tawag doon physical salvation. So, ibang usapan po yun. Kapag naiwan sila sa rapture, mangyayari nga yun. Salamat po. Pero ako pero kapatid, ito, bigyan kita ng benefit of the doubt. Sabihin na natin na mayroong mga hindi Hudyo dyan na naiwan sa rapture, na andyan sila, tapos nagsitakasan sila, yung mga Hudyo nagsitakasan. Kung ako hentil, sasama ako sa kanila para maligtas ako. Marami rin magsasama dun sa mga foreigner, sasama dun para pumunta ng Petra. At sinasabi lang kasi doon, majority ay lahi ng mga Hudyo. Pero it doesn't mean na puro Hudyo pupunta ron. Meron din mga hentil na kasama doon, mga maiiwan. Sila yung tinatawag na tribulation saints. Ganun yung kapatid. Salamat po. Salamat po sa pagsagot. Glory Thank to you God po. po. Glory to God po, Pastor. Salamat. God bless you po. God bless you. God bless po, lalo sa channel. Naway marami pa po kayong ma-reach na mga tao na na kagaya ko po. Ang dami pong natutunan sa channel niyo. Salamat po. Maraming salamat. Patuloy lang ako sa pag-aaral, kapatid. Patuloy lang sa pag-aaral. Salamat. Thank you po. Salamat po. Okay. 9:33 p.m. Salamat sa mga baguhan na umaattend. Kasi ba't ko nasabi yung baguhan, may attendance ako dito. Alam nyo ba si Google Meet, nagre-report sa akin yan kung sino yung madalas umaattend, kung sino yung may absent. Nakikita ko yan, kung sino yung mga baguhan. Sa awa at biyaya ng Panginoon, dati 100 lang tayo, ngayon maabot na tayo ng 169. Ang pinakamarami yung nag-topic ako ng Romans chapter 13 verse 1, umaabot na ng halos 200 na, no? Napakabuti ho ng Diyos talaga. So, okay na ho yan. Dati, alam nyo mga kapatid, kontento na ako, 1, 2, 3 lang ang aking umaattend, kontento na ako. No? Pero di ko akalain na by His grace, nasa 169 plus na ho tayo, no? Na umaattend. Glory to God. Yan po ay nais ho ng Diyos na maraming maligtas, maraming matuto, maraming lumaya sa religion. Kaya siguro naandito po kayo. Okay, so 9:34 p.m. Isa pang tanong sa mga nagcharito, mga baguhan. Hanap pa tayo. Okay. Perfect attendance kami, Pastor. Sabi ni oo naman, alam ko yun. Sige, nagcharito si June Ray Barawidan. Go ahead, sir. Pwede po kayo magtanong.
Gabi po, Pastor. Good evening. Good evening. Sige Magandang po. gabi po sa lahat. Dito po. At saka, Sige po. sige po, nais ko lang po pasalamat muna po sa dahil kasi galing po kami sa Charismatic Church sa Pentecostal po. Kapatid, pwede mo bang ilapit ang iyong mic sa iyong para marinig ka namin palalo? Sige po, go ahead po. Magpasalamat po muna kami, Pastor, ng asawa ko kasi na-enlightenment. Grabe po yung biyaya ng Diyos na ginawa sa amin. Ginamit po kayo na namulat kami sa katotohanan. Kasi galing kami sa Charismatic Church at saka Pentecostal na din, yung nag-celebrate ng yung gumagamit ng G12 po yung system niya. So, sige. Kaya daming mga tanong ko kasi lumaki din ako sa ganitong pananampalataya sa dating nakagisnan na. Marami po akong mga tanong. So dahil po sa pagsubaybay ko sa sa series sa YouTube po, sa Katapusan ng Mundo, ang daming mga tanong na nasagot ko. So that's why kami mag-asawa po na-bless talaga sa channel niyo po at saka yun nga. So para may sinasabi din ng Diyos sa amin na tutulong kami po sa ministry niyo po. So conviction hindi naman ang conviction. So amin na rin talaga yun at saka sa Panginoon. So yun lang po. Salamat po, Pastor, sa pagiging pastor po sa amin. Sabi pa ni Pastor Emmy, ship na tayong lahat, tupa na tayong lahat. Naligaw lahat. Amen. So, ngayon, hindi na bulag sa katotohanan. Talagang, tirik na yung mata sa katotohanan. Amen. Glory to God. Nais ko lang po yung itanong, Pastor, kasi lagi kong naririnig dito sa Bible study yung tungkol po sa Holy Spirit po. Kasi kay Pastor Emmy narinig ko din po napalinawa ano ba yun sa Bisaya kasi sorry. Napaliwanag niya naman po tungkol sa Holy Spirit, yung gift of tongues or speaking of tongues. Kasi naintindihan ko ba yung yung sinabi niyo po sa Acts chapter 2, yung diyan naman talaga nagsimula yung basihan ng mga pastor. At saka doon kasi sa 1 Corinthians 14, Pastor, may sinasabi talagang gifts of speaking of tongues. Pero ang paliwanag ni Pastor Amy kasi ang nag-i-speaking tongues ka lang kung sakali kung nagdadasal ka, wala ka ng maidasal, siya yung tumutulong kasi nasa Romans 8 din yan. So, karugtong siya sa 14. Parang yun ang pagkaintindi ko po. So, meron siyang speaking tongues pero hindi gaya na ginagawa nating mga charismatic ng mga charismatic at Pentecostal. Talagang pinipilit nila mag-speak in tongues. Kundi kusa lang lamang ito na dadating sa iyo kung sakaling panahon hindi ka na siguro sa prayer na wala ka nang ganun po. So, nais ko lang po malaman kung ano pong side niyo sa sa 1 Corinthians 14 po. Kasi ang dapat natin maintindihan dito sa Corinthians, anong panahon ba ito? Siyempre, ito na mga panahon na kaigtiran pa ng ng binabali na ng Diyos yung ginagamit na rin ng Diyos ang mga hentil para maliwanagan ng mga kababayan ni Pablo sa mga Hudyo. Kaya nabanggit ni Pablo dito na merong gift din na ganoon. Yun doon. Tsaka kapatid, pag sinabing magsalita ng iba't ibang wika, talagang magsasalita ka ng iba't ibang wika nang hindi mo naman pinag-aralan. Tinan mo, halimbawa ako, mag-aral ako ng lengguwahe ng Hapon. O ano ba yung lengguwahe ng mga Hapon? Nipongo o Nihongo, hindi ko alam, basta ganun. Halimbawa, mag-aral ako ng ganun ng Nipongo.
it takes months or sometimes years bago ko matutunan yung salita ng mga Hapon. Doon pa lang ako makakapagsalita ng ibang wika. Yun ang natural na pagsalita ng iba't ibang wika. Pero yung gift, not knowing, hindi ka nag-aral ng Nipongo, bigla ka nagnipongo ng accurate, tapos yung mga sinasabi mo, papuri sa Diyos. Tapos yung nakarinig noon, maa-amaze. Kilala ko tong taon to, hindi naman to nag-Japan, bakit to nagnipongo? Tapos yung sinasabi niya, ay papuri sa Diyos at tungkol sa evangelism. Yun po yung tamang gamit po ng speaking of tongues. Para matuwa o para ma-amaze yung mga sa paligid. Kaso yung speaking of tongues sa panahon natin ngayon, iba no? Ano ba yung mga speaking of tongues ngayon? Sa sample na naman ba ako? Baka matawa na naman kayo pag nag-sample ako mong gaganon yung Honda, Suzuki, mga ganun. Honda, Suzuki, NMAX, mga ganun mga nagsasabi. Tapos yung kantang Shigi-shigi wa kugur. Ano yung mga kapatid, invento lang nung parang drama lang no? Kadalasan drama lang talaga yung sa panahon natin ngayon, drama. Tsaka pangatlo, ang speaking of tongues is for the Jews para mahikayat ang mga Hudyo sa Kristyanismo. Wala na tayo sa panahon na para hikayatin ng Hudyo. Wala naman tayo sa Israel. Bakit mag-speaking of tongues ka? Sa panahon ngayon, the way we provide salvation o gospel by preaching the word of God, hindi pag-speaking of tongues. Yun lang naman ang purpose nun. Kaya nasabi ni Pablo dito na may gifts. Dahil dito kailangan manalangin na magsasalita ng iba't ibang wika para bigyan din siya ng kalooban magpaliwanag o mag-i-interpret. Grabe yung miracle na to Kung nananalangin ako sa wikang yan, nanalangin ng aking espiritu, ngunit walang pakinabang ang aking pag-iisip. So, anong dapat kong gawin? Manalangin ako sa umagitan ng aking espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking isip sa aking panalangin. Iba ang pagkakaintindihan ng iba rito sinasabi lang ni Pablo na habang nagsasalita ka ng iba't ibang wika, panalangin na rin yun. Pero ang sabi nga dito, so ano dapat daw gawin? Manalangin ako sa umagitan ng aking espiritu, ngunit gamitan ko rin ang aking pag-iisip. Pero yung mga nag-i-speaking of tongues ngayon, parang walang isip. Kung ano-ano mga pinagsasabi. Di ba? Ang speaking of tongues, nagsasabi ka ng bagay na panalangin mo rin sa Diyos yun. Pero sabi nga ni Pablo, mas mamarapating ko lang manalangin na lang. Mag-pray na lang ako. Ngunit gamitin ko ang aking pag-isip sa aking panalangin. Di mag-pray ka na lang kasi mag-speaking of tongues ka. Ako iaawit sa umagitan ng Espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa pag-aawit. Ini yung sinasabi ni Pablo, no? Alam niyo ibig sabihin nito? Ano ang dapat kong gawin? Manalangin ako sa umagitan ng aking espiritu. Yung speaking of tongues. Ngunit, ang choice ni Pablo, gagamitin ko aking pag-iisip sa aking panalangin. Ito yung talagang panalangin. By words, by your own language. Mag-worship ba ako sa umagitan ng aking espiritu? Hindi. Ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pag-aawit. Ibig sabihin, kumanta ka na may tono na sa lingwahe mo, pwedeng Tagalog. Bakit kailangan pa mag-speaking of tongues kung nagkakaintindihan kayo ng Diyos? Kaya nga sabi sa 16, kung magpapasalamat ka sa Diyos sa umagitan ng Espiritu lamang, paano ka makakapagsabi ng amen sa taong naroon kung hindi naman niya nauunawa ng iyong sinasabi? Tingnan mo ang sinasabi ni Pablo dito by its context, di manalangin ka na lang, kaya sa mag-speaking of tongues ka, mag-pray ka na lang. Kasi naman mag-speaking of tongues ka, di mo kumanta ka lang ayon sa iyong komportabling lang, alam mong kanta. Kaya nga kung magbabasa tayo ng Bible, maintindihan nyo yung context Yun yung context dito Nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat ako'y nakakapagsalita ng iba't ibang wika, higit ka sa inyong lahat. Pinagmamalaki ni Pablo na nag-speaking of tongues din daw siya. Ngunit, ngunit sa pagtitipon ng iglesia, mas gusto ko pang magsalita ng 5 katagang maunawaan na makapagtuturo sa iba. Kasi sa libo-libong salitang wala naman nakakaunawa, tinan nyo, no?
binabara ni Pablo yung mga ganyang gawain noon pa. Kasi nga, yan, para sa mga Hudyo. Pero kung tatanungin mo si Pablo, sabi nito, no, mas gusto kong pa magsalita ng 5 katagang mauunawaan at makakapagturo sa iba. Ibig sabihin, by your own language. Ano ba ang lengguwahe ng mga Korinto? Ang international language sa panahon na to, Greek. Magi-Greek na lang ako. Kumbaga sa panahon natin ngayon, halimbawa ako si Pablo, no, kunwari lang, mas gugustuhin ko pang magsalita ng Tagalog kasi naman mag-speaking of tongues ako sa inyo. Ng libo-libong salitang wala naman daw nakakaunawa. Ano masasabi ni Pablo dun sa umaasa sa speaking of tongues? Verse 20, mga kapatid, huwag kayong maging isip bata. Ay, Diyos ko, hindi ako may sabi niya na. Isip bata pala. Continue natin ang context. Maging tulad kayo ng mga batang walang malay kung tungkol sa kasamaan, ngunit ang inyong pangunawa ay tulad ng matatanda. Iba din topic ni Pablo rito. Ganito ang nasasabi sa kasulatan, sa kautusan. Kaninong kautusan to? Mga Hudyo. Ano daw sinasabi ng kautusan ng Hudyo? Sinabi ng Panginoon, magsasalita ako sa bayang ito sa magitan ng mga taong may ibang wika. Sa magitan ng labi ng mga banyagang, ngunit hindi pa rin nila ako pakikinggan. Ibang issue na to, mga kapatid, national issue na to. Verse 22, kung gayon ang kaloob na makapagsalita sa iba't ibang wika, isang palatandaan para sa mga hindi mananampalataya, hindi para sa mga believers. Sino yung mga hindi mananampalataya dito? Mga Hudyo. Para sila'y manampalataya na, ay kakaiba mga Kristiyano, no? Nakakapagsalita sila ng iba't ibang wika. Ang iniisip nilang iba't ibang wika dito, ipagsasalita ng ibang language, talagang on the spot, bigla ka nag-Aleman, on the spot, nag-Spanish ka. Ganun po ang iba't ibang wika, hindi yung speaking of tongues na, hindi ganon. Hindi ganon ang speaking of tongues. Para kasi raulo, no? Kaya tayo nasasabi ang mga buwang agin, Totoo lang mga kapatid, real talk to Kaya tayo mga born again, nasasabi mga siraulo kasi meron tayong mga ganyang aktibidad. Nadadamay tuloy lahat yung mga hindi buwang Kaya tuloy tayo mga matitino, sabihin din buwang. Pag sinabing buwang again, lahat tayo buwang daw. Sus. Bakit? Kasi nga, mga inconsistent yung mga pinagagawa natin sa church. May nahihimatay pa, may tumatawa pa. Kaya tayo nasisira, talaga masasabihin tayong siraulo. Linaw dito, no, para sa mga hindi sumasampalataya, mga unbelieving Jews. Saan ang reference ko? Nasa Book of Acts. Na yung mga unbelieving na to, mga Hudyo, na bigla nung Pentecostes nung araw ng Pentecostes, nung bumaba ang banal na spirito, yung iba nag-speaking of tongues, nagsalita na iba't ibang wika, nagtaka sila. Mga taga-Ehipto, mga iba rito, ibang lingwahe, pero ba't nakapagsalita sila ng ganito? Tapos ang sinasabi daw, yung kapangyarihan daw ng Diyos, gospel ang sinasabi. Gospel ang mga sinasabi. Yun po ang speaking of tongues para maniwala mga Hudyo. Remember, ang mga Hudyo gusto niyan himala. Kaya natural sa kanila dapat maghimala at isa sa himala ng Diyos na kapag makapagsalita ng iba't ibang wika ang mga taong to na hindi naman nag-aral ng ibang wika. Kasi pag nag-aral ka ng ibang wika, it takes years bago mo matutunan ng lengguwahe. Kagaya nito, misis ko, Bisaya to, Waray to. Sa awa ng Diyos, 9 na taon na kami mag-asawa. Hanggang ngayon, di pa rin ako marunong magbisaya. Pero magugulat siguro to kung nag-speaking of tongues ngayon, sinaniban ako ng banal na spirito, nagsalita ako ng waray, ng diretso. Yun ang himala dun. Si Edwin, Tagalog, nagwaray. Ganun po, mga kapatid, ang sinasabi ng original, ang sinasabi ng sinaunang Kristiyano. Pag sinabing iba't ibang wika, may sense ang sinasabi, hindi yung walang sense, hindi yung walang kakwenta-kwenta yung mga pinagsasabi.
Sinabi na nga ni Pablo, hindi maintindihan ng iba eh. Mabuti pang wag na lang ako mag-speaking of tongues. Magsalita na lang ako ng tama o 5 kataga, okay na. Kasi doon sa libo-libong pananalita, inamin na ni Pablo. Ang problema, binasa lang ng mga ibang Kristiyano, hanggang dito lang eh, no? Yung gift daw, mga gift, pero hindi nila inalam yung buong konteksto. Kung applicable pa ba sa panahon natin ngayon. Eh lumalabas dito na, hindi pala applicable yun eh. Kasi nga, applicable lang to ng panahon ng Pentecostes. Yes, inaamin ni Pablo na may gift of the magsasalita ng iba't ibang wika. Pero hindi yung speaking of tongues ngayon, na bigla ka lang magkikisay dyan. Magsasalita ka ng kung ano-ano. At sikat ninyo. Ako ang puno ng ubat. Tayo ang mga tangan. Oh, di naman ganun eh. Kaya nga kasi hindi nga kasi sa atin yun. Una, mali yung speaking of tongues mo. Pangalawa, kung meron man speaking of tongues, hindi na sa panahon natin ngayon. Sinabi ni Pablo na mas mararapatin niya magsalita na lamang ng pangangaral ng salita ng Diyos kaysa doon sa libo-libong salita na hindi maintindihan. So, verse 23, para maliwanagan pa tayo. Kaya't sa pagtitipon ng iglesia ay magsalita ng iba't ibang wikang lahat at may dumating na taong di nakakaunawa o di sumasampalataya, hindi kaya nila nasasabing sira ang ulo nyo. O, ayan ha. Ayan o. Pinag-uusapan natin to. Ang idea ng pagiging siraulo, parang siraulo, sinabi na pala ni Pablo. O, kita nyo? Kung tatanungin nyo si Pablo, ganito rin yung pananaw niya eh. Busahin natin ha, 23. Kaya't kung nagtitipon sang ng iglesia ay nagsalita ng iba't ibang wikang lahat at may dumating na hindi nakakaunawa o unbeliever, hindi kaya nila sasabihing sira ulo ninyo. Biro mo, no, mag-i-invite ka ng unbeliever, dadali mo sa church. Tapos pagdating sa church, may nag-speaking of tongues. Ano ang reaksyon? Ano ang reaksyon ng ininbitahan mo? Sa tingin ko, hindi na babalik yan next week. Kasi iisipin nyo, mga siraulo mga tao dito. O, ako lang ba naka-experience yan? Eh, yan na si Pablo. Kaya kung ang pagtitipon na iglesia nagsasalita ng iba't ibang wika ang lahat, ito nga legit pa eh. Iba't ibang wika eh. At may dumating na taong hindi nakakaunawa o hindi unbelief. Tingnan natin sa King James para to make it sure kung ano talaga ito toong sinabi. Therefore, the whole church become together into one place and all speak with tongues or other language. And there came into those who are unlearned or unbelievers, will they say that you are mad? O, mga baliw ba kayo? Kaya dapat sa simbahan, wag nang practicein to eh. Di naman ano eh. Pangatlo, hindi naman sa atin to. Tsaka hindi, wala na. Ang panahon ngayon, iba na eh. Kahit nga sa panahon ni Pablo, ganito na sinasabi niya eh. Kinukumpira niya yung mag-speaking of tongues ka sa magngangaral ka ng salita ng Diyos. 24. Ngunit kung ang lahat na nagpapahayag ng mensahe mula sa Diyos ay dumating doon ng isang di nakaunawa, hindi sumasampalataya, makikilala niya siya ay makasalanan, madarama niya ang tunay na kalagayan. Ngunit kung ang lahat na nagpapahayag ng mensaheng mula sa... Ayun, no? Grabe si Lord. Tingnan mo, ha? Wala raw makakaunawa pa nag-speaking of tongues. Hindi kaya dapat may mag-preach. Ang sabi dito, no? Ngunit kung may lahat ay nagpapahayag, nagpipreach ng mensahe mula sa Diyos. Hindi to speaking of tongues, mga kapatid. Preaching the word of God. Let's see it in King James. Tingin tayo sa original. But if all prophesy, ayun no, pag nagpahayag ng salita ng Diyos, preaching the gospel, preaching, and there come in that one believe it or not unlearn, he is convinced of all and he is judge of all. Tagalog uli. Ngunit kung may magpapahayag daw ng salita ng Diyos, yung natural, yung ginagawa natin, nagpipreach, nagtuturo ng full gospel, ng full grace. At sabi, at dumating daw doon yung hindi nakakaunawa o yung unbeliever.
Sabi ron, ano resulta? Makikilala niyang siya ay makasalanan at madarama ang kanyang tunay na kalagayan at malalaman niya ang lihim ng kanyang puso. Kaya luluhod siya at sasamba sa Diyos at sasabihin talagang ang Diyos ay nasa inyo. Sa madaling salita mga kapatid, ang sinasabi ni Pablo mula verse 23 hanggang dito sa 24, kinumpara niya yung simbahan na nag-speaking of tongues sa simbahan nagtuturo sa nagpisimbahan nagpi-preach ng gospel o yung natural na nagtuturo. Kasi kung ang isang simbahan ay nagtuturo ng speaking of tongues, pag may dumating na unbeliever, di kaya masabihin tayong mga siraulo. Pero nangyayari nga ngayon yun, kaya nga tayo nasasabihan buwang again eh. O pagdating ng 24, sinabi rito na hindi kaya higit daw na mangarala lang kayo ng totoong lengguwahe nyo na. Yung totoo, yung natural, yung kagaya na ginagawa ko ngayon. Hindi kaya daw yung mga unbeliever ay makakilala na siya ay makasalanan, madarama ngayon tunay ng kalagayan, mabuborn again, makakilala sa Diyos. Madaling salita, ang big idea sa sinasabi ni Pablo, higit na mas effective na yung mangaral ka lang ng salita ng Diyos kaysa mag-speaking of tongues ka. Ano ang big idea? Doon tayo sinasabi ni Pablo, mangaral tayo ng salita ng Diyos, hindi na kailangan mag-speaking of tongues kasi kaguluhan lang, kalituhan lang ang mangyayari dyan . Kaya mga kapatid, yung basahin natin to by context, malalaman nyo kung bakit sinabi ni Pablo. Inamin ni Pablo na totoo merong gift of tongues, totoo. Pero ang tanong, benefit ba sa panahon natin ngayon? Hindi kaya dapat ang gawin na lang natin, imbis na mag-speaking of tongues tayo, mangaral na lang ng tuwiran. So yan siya na mga kapatid, napahaba, minsan ko lang ito tinapik. So, tingin ko kapatid, yun na po ang aking masasagot sa katanungan nyo po. Salamat po, Pastor. Ay, salamat. Liwanag pa. Salamat sa po. Araw, mas liwanag pa sa araw po. Salamat. Dami kong natutunan talaga. Saka pwede din kasi ito gamitin ngayon dito sa sa church namin na kagisnan ko. Kasi gusto ko rin din sila mamulat po. Kaya hindi po ako umalis kasi wala pa tayong church dito sa amin. So, gusto ko lang maging tugpa talaga na yung nagtuturo din sa kanila. Itama yung dapat ituwid. Kasi konti na lang itis na lang sa kanila. Oo nga Kasi may mga tao din ako, may mga cell din ako, Pastor. Gusto kong ituwid yung lahat. Sinasabi nila. Binanggit nga sa 14 dyan, yung speaking of tongues, pero dapat tuloy-tuloy yung basahin by context para malaman yung totoong sinasabi ni Pablo kung ano ang kanyang opinion dyan. Kasi pag isang verse lang ang nag-focus tayo, lalabas na hanggang dun lang. Kasi remember, tayo mga tao, pag nagpapaliwanag, may sequence ang paliwanag natin At ang pinakadulo yung totoong idea. Yung big idea, hindi nila nakita yung pagdating ng 23 na. Ang naintindihan lang ng lahat, merong gift of tongues. Pero ano ang tanong, ano yung choice, ano ba yung totoong sinabi ni Pablo, ano yung conclusion niya? Ang conclusion niya, mas maganda ng mangaral na lang ng salita ng Diyos kaysa mag-speaking of tongues. Ganun po yung pinaka-context at yung totoong sinasabi ng 1 Corinthians chapter 14 na ito. Okay? Yeah, amen to, Pastor. Amen. Para may alas 10 na pala. Tanong pa sana, susunod na lang po, Pastor. Tawagin ko lang kayo next week, kapatid. Sige po, marami pong salamat, Pastor. Sa lobby ng Diyos. Charito po. Salamat po. Okay, so another na naman na magandang usapin ngayong gabi. Palakpakan natin si Lord. Alam niyo mga kapatid, hindi ko pinaghandaan yan na nagbasa lang tayo ng Bible. Ano mga kapatid, magagawa niyo rin itong ginagawa ko kung magbabasa lang talaga tayo ng Bible. Kung tayo ay mayroong mga tanong, ang sikreto lang dyan, basahin niyo lang ang buong context. Hindi nyo na kailangan si Pastor Edwin para magpaliwanag. Kayo na magpapaliwanag niya sa sarili nyo. Kasi bakit? We have the same spirit. Nasa atin ang banal na spirito mga kapatid. Kaya yung
ano man yung natututunan natin, yun din ang mangyayari sa inyo, kapatid. Sa totoo lang, try nyo one time. Pag meron kayong tanong na hindi masagot, basahin nyo ang buong context na andun lang ang sagot. Kaya yun po yung best lesson sa atin, mga kapatid. Di ko naman sinasabi na wag na kayo umatin dito, pero simulan nyo na mag-mature doon, mga kapatid. Learn. Pag nagbayarong kayong verse sa Bible, may nagtanong sa inyo, isang verse lang sinabi, asahan nyo may sagot yan by context, hindi dun sa ibang books, hindi yung ginagawa na ibang mga perverted na may tatanong sa verse na to, pupunta ng New Testament, dampot dito sa Old Testament, pupunta kung saan, pupunta ng Revelation. Ay sus, wala ho doon. Naandun lang, nandito lang, sa tanong na yun. Kung nasa 1 Corinthians chapter 14 ang tanong, hanapin nyo lang doon sa buong context na andun, masasagot nyo po siya ng isa-isa. So, maraming salamat po mga kapatid sa inyong oras. Hindi ko na po palatagalin ngayong gabi. Mahal na mahal ko po kayong lahat. See you next week po. Thank you so much, Thanks Salamat lahat. Salamat po. Thank you po. Dito po. Dito po. Sa lahat. Pastor. Stay blessed po. Thank you. Sige na. Salamat. Okay, salamat po. Okay, see you next week po. I love you all. See you next week. Charito po.